Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sapit namin muli na matiwasay ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat Ama sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Napakagulo man ang daigdig. Marami mang mga taong nangapapahamak araw-araw. Ngunit kami, Ama, iniingatan at inililigtas mo. Nakapamamalagi pa rin sa mga paglilingkod sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok, matatag na nagpapatuloy sa pakikipagbaka. Sinisikap na maingatan ang pananampalatayang kalupo. Hinahanap ang ganitong pagsamba. Salamat po. Salamat ng marami, Ama. Sa bawat pagsamba namin, wala man kami sa loob ng iyong tahanan. Ngunit nadarama ka namin lagi sa aming mga puso. Binibigyan mo kaming lagi ng kaaliwan. Pinalalakas mo ang iyong mga anak. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Pagingdapatin mo ang bawat isa sa amin. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sada. Tingapin mo kaming lahat. Maawa kang tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo ang aming pagluwalhati sa iyo. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong pagtulong sa amin araw-araw. Napakabigat ng mga pasanin na sa buhay. Salamat sa iyong pag-alalay. Lagi mo kaming binibigyan ng inspirasyon. Salamat, Panginoong Jesus. Lagi mo kaming pinangungunahan sa mga paglalakbay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maawa ka po muli kaming ipamagitan sa amin. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga aral, mga aral na itinuro ng sugo ng kapatid na Eranio Manalo, na lagi namin sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Payagan mo pong patuloy naming panaligan at ibuhay araw-araw. Mamalagi kaming matatag sa aming kahalalan. Matibay ang pag-asa sa kaligtasan. Pamalagiin mo po kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mahal na lubos po tayong sumasampalataya na pangunahing pananagutan po ng tao ang sampahin ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-uukol ng pagsamba sa Diyos, ay naiahayag po natin ang ating pagkilala na siya ang ating manlilikha. At
At siya ang may-ari sa atin. Subalit hindi po lahat ng dumadalo sa pagsamba ay kalugod-lugod sa Diyos. Ayon po sa Biblia, mayroong mga sumasamba sa Diyos, ngunit hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Huwag sana tayong mahulog sa ganitong kalagayan, mga kapatid, sapagkat magiging walang kabuluhan at masasayang lamang ang lahat po ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Paano po natin matitiyak na magiging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga pagsamba? Ano po ang dapat na laging maging layunin natin kapag sumasamba sa Diyos? Sa awit 29:2, ang sabi ng Biblia, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanata. Ganito ba tayo, mga kapatid? Ang intensyon ba natin sa bawat pagdalo sa pagsamba ay upang luwalhatiin ang Diyos? Yun ang sinasabi ng Biblia. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Ganito ba tayo? Huwag sanang mahulog sa ritual ang ating pagsamba. Kailan po magiging ritual ang ating pagsamba sa Diyos? Kung hindi tayo nakapag-uukol ng kalwalhatian sa Diyos. Manapay ang pagdalo ay para lamang wag masabing hindi siya nakadalo sa pagsamba. Sabi nga po ng KM, kung sila'y nabubuhay pa, mayroong dumadalo sa pagsamba, subalit hindi sumasamba. Magkaiba daw yung sumamba at dumalo. Ano daw ang pagkakaiba? Ang sumamba ay dumalo sa pagsamba at nakapag-ukol sa Diyos ng kalwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan, sapagkat yun ang hinihingi. Paano yung dumalo na? Hindi po siya nakasamba. Dumalo lang siya. Sapagkat hindi siya nakapag-ukol ng kalwalhatian sa Diyos. Presente siya sa pagsamba, subalit hindi sumamba o hindi nakasamba. Hindi niya nagawa yung isang katampatang pagsamba para sa kalwalhatian. Paano po natin masisiyak ng ating pagsamba sa Diyos ay nakalulugod sa Kanya o nakapagbibigay luwalhati sa Kanya? Roma 12:1, ang sabi ng Biblia, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Pansinin nyo, ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Sana napansin natin yung huling bahagi ng pahayag. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Na ano? Ialay natin ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi pala magiging karapat-dapat ang ating pagsamba sa Diyos kung hindi natin may aalay sa Kanya ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yung bang nabubuhay sa kasalanan o kasamaan, kalugod-lugod pa sa Diyos yun. Paano natin maiaalay sa Diyos ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, kung ang katawang ito ay laging naroon sa bisyo, sa kalayawan? Di ba? Buhay siya paglalasing, pakikiapi, pagsusugal, pangangalo niya, pagnanakaw, tiwaling hanap buhay, pandaraya, mamamatay tao, ay
Pagka ganun, ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit masigla siya sa pagsamba, walang kabuluhan ang pagsamba niya. Kasi ang hinihingi ng Diyos sa uri ng pagsamba, ialay natin ang ating sarili, buhay, banal at kadugod-dugod sa Kanya. Pagka yun ang nakita niya, saka lang malulwalhati ang Diyos. Saka lang natin masasabi na tayo ay sumamba. Bakit dapat natin ialay sa Diyos ang ating mga sarili? Bilang handog na buhay at banal upang maging karapat-dapat sa Kanya. Mateo 22:32, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa awit 117, mga kapatid, ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon. Sa makaswid, ang patay ay hindi na makasasamba sa Diyos. Paano pang makasasamba ang patay? Wala na siyang buhay. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang tinutukoy lamang ba rito na patay ay yung mga patay na literal na wala ng buhay? Hindi. Sino pang tinutukoy na mga patay na hindi makasasamba sa Diyos? Unang Timoteo 5:6 ang sabi, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Ulit, mga kapatid, ang tinutukoy dito ay hindi patay na literal na wala ng buhay. Ang tinutukoy ng talatay, mga taong buhay. Subalit ang sabi, bagamat buhay, ay patay. Bakit? Sapagkat nagpapakabuyo sa mga kalayawan. Anong ibig sabihin? Nabubuhay sa iba't ibang uri ng kasalanan o namumuhay ayon sa naman. Wala naman ako nakikita rin yung sa kapatid. Masama na itinatago mo yung kasalanan o yung bisyo. Pagka ikaw napaniwala mo na ang sarili mo na maitatago mo ang kasalanan, oo, maitatago mo sa tao. Pero sa harap ng Diyos ay hindi. Lantad sa Diyos ang lahat. Hayag man unihim. Nakikita rin. Ano na tinitiyak ng Biblia sa mga namumuhay ayon sa laman? O nabubuhay sa iba't ibang kasalanan? Roma 8:8. Napakalinaw ang sagot ng Biblia. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Makaswit, kahit pa tayo'y dumalo sa pagsamba, kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, ay magiging walang kabuluhan lamang ang lahat at masasayang. Sapagkat hindi rin magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang linaw ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Gumagawa siya ng mabuti, mabait, matulungin. Yun na nga ang linaw nga ng sagot ng Biblia. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kung sa paningin ng tao, kalugod-lugod ang ginagawa niya sapagkat siya tumutulong, mabait sa kapwa. Meron naman din siyang ibinubuhay na kasalanan. Ang hanap buhay niya tiwali. Baka mandaraya siya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kung sa tao, nalulugod, sa Diyos hindi. Mamaya, lalo natin mauunawaan kung ano ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Hindi lang basta tayo ay hinihingan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Kaya hindi nalulugod ng Diyos na basta pa lang tayo ay sumasamba. Meron siyang lahat malalim
na hinihingi at inaasahan sa atin. Mamaya ay mauunawaan natin yan. Bakit ang pagsambang iniukol sa Diyos ng mga nabubuhay sa kasalanan o namumuhay ayon sa laman ay hindi kailanman magiging kadugon-dugon sa Diyos? Sa talatang 7, ang sabi ng Biblia, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, yung mga kasalanan, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Mga kapatid, salita po ito ng Diyos. Kapag pala ang lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa hilig ng laman o sa iba't ibang kasalanan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya paano kang makalulugod sa Diyos? Ikaw na taong itinuturing ng Diyos na kaaway, paano kang makalulugod sa Diyos? Bakit itinuturing ng Diyos na kaaway niya ang sinumang nabubuhay sa kasalanan? Awit 99:9, ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Kaya ano hinihingi ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya? Sa unang Pedro 1:16, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Kung gayon, mga kapatid, dapat po itakwil natin ang lahat ng uri ng mga gawa ng laman o kasalanan. Mabuhay tayo sa kabanalan at kalinisan. Opo, alam ng Diyos, likas sa tao, kung minsan nagkukulang, nagkakamali. Pero huwag tayong mabubuhay sa kasalanan. Iba kasi yung ibinubuhay mo na yung kasalanan. Diba? Kung aksidente ka lang na nagkamali, nagkasala, alam ng Diyos yun. Sapagkat nababasa ng Diyos ang laman ng ating puso. Ano nga ayaw ng Diyos? Mabuhay tayo sa kasamaan. Ano gusto ng Diyos? Mabuhay tayo sa kabanalan at kalinisan. Para wag masayang ang ating mga pagsamba. Gaano kahalaga sa harap ng Diyos ang ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Unang Samuel 15:22. Ito na, mga kapatid, yung sinasabi ko kanina, yung mas malalim na hinahanap ng Diyos sa atin. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at tain? Yun yung pagsamba. Kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas maputi ang pagsunod sa Panginoon kaysa paghahandog. Yun yung pagsamba. Mas mabuti ang pagsunod kaysa pagsamba. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Yun yung pagsamba din yun. Paghahain. Ano itong binasa ko sa inyo, mga kapatid? Ito po'y tagpo sa kasaysayan ng Israel. Sa panahon ni Propeta Samuel. At ang unang hari ng Israel na si Saul. Iniutos ng Diyos kay Saul sa pamamagitan ni Samuel na lipunin ang lahat ng mga Amalekita kasama ang lahat ng mga hayop. Lahat ng mga Amalekita. So kasama pati yung hari ng mga Amalekita. Kasamang lilipunin. Pati ang mga hayop. Yun ang bilin ng Diyos. Walang ititira. Sinunod ba ni Saul ang utos ng Diyos? Opo. Subalit, hindi lubos. Bakit hindi lubos? Sapagkat nag-iwan siya ng mga hayop. Ay, ang totoo, hindi lang yung mga hayop eh. Iniwan niya yung hari. Hindi niya pinatay hindi niya pinapatay yung hari. Dinalang bihag nila. Kasi mga hayop na gagamitin nila, di umano, sa maghahandog at pagsamba sa Diyos. Pero malinaw ang tagubili ng Diyos. Kay Saul sa pamamagitan ni Samuel, lipunin lahat. Kasama yung hari. Pati na ang mga hayop. Walang ititira. Kaya hindi lubos na pagsunod. Kasi may itinira si Saul. Yung hari at saka mga hayop. Bagaman, kumbaga sa paningin ng tao, parang makatwiran yung dahilan ni Saul. Kaya iniwan niya yung mga hayop dahil gagamitin daw niya sa
pagsamba sa Diyos. Diba? Sa paningin natin, sa ng tao, parang makatwiran. Pero sa harap ng Diyos, makatwiran ba? Nalugod ba ang Diyos sa ginawa ni Saul? Napaghandog ang pagsamba. Bunga ng hindi niya pagsunod, hindi. Manapay na galit na mainam ang Diyos. Ano ang ipinasabi ng Diyos kay Saul? Sa pamamagitan ni Samuel noon si Saul ay hindi sumunod na lubos sa ipinag-utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, akala mo sa pamamagitan ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog atain, yun yung pagsamba, kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod sa Panginoon kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Dito mga kapatid, ay binigyang diin and emphasize ni Samuel na mas higit na mabuti ang pagsunod kaysa pagsamba. Yung pagsamba ni Saul at ng mga Israelita, hindi tinanggap ng Diyos. Dahil yun ay bunga ng hindi pagsunod. Mga kapatid, anong mahalaga mapansin natin at maunawaan dito? Sumunod naman si Saul, kaya lang hindi lubos. Kung ang hindi lubos na pagsunod ay hindi pinakundanganan ng Diyos, di lalo na ang mga talagang hindi sumusunod, manapay sumasalangsang sa mga kautusan niya at nabubuhay sa mga kasalanan, nahirati na sa paggawa ng masama. Kaya inuunit namin mga kapatid, kahit pa dumalo sa pagsamba ang mga lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kasalanan, ay hindi rin tatanggapin ng Diyos. Manapay itatakwil at parurusahan niya gaya ng ginawa niya kay Saul. Si Saul mga kapatid, kung lalawakan natin ng pag-aaral, dahil sa pagkakamaling yun, inalis ng Diyos sa kanya ang pagiging hari. Yun yung pagkakataon na hinirang ng Diyos si David na maging hari, kapalit Saul. Kaya, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, ay isalig natin ang ating mga paggawa sa mga kautusan ng Diyos. Maging maswit tayo sa harap ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo naroon, upang ang ating mga pagsambay maging karapat-dapat at tanggapin. Isipin nyo mga kapatid, si Saul, hari, baga sa panahon natin, leader sa bayan ng Diyos. Pero dahil sa kanyang hindi pagsunod, kahit sumasamba, ano naging parusa ng Diyos? Yun ang dapat na mapansin din natin. Capital punishment, di ba? Di ba yung ang tawag doon sa ang kasalanan ay ang kaparusahan doon sa ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, capital punishment, di ba? Buhay lang na taglay ng tao ngayon. Kay Saul yung buhay ng kaluluwa Dahil ang inalis sa kanya yung kanyang kahalalan yung kanyang pagiging hari, leader sa bayan ng Diyos. Inuha ng Diyos. Binigay na sa iba. Ganyan po kasailan ng Diyos. Kaya hindi natin may kakatwiran, masigla man ako sa pagsamba Di na bale, wag mo nang pansinin yung aking buhay. Ang mahalaga, Huwebes, Linggo, sumasamba ako. Yun ang karaniwang dahilan ng mga kapatid, di ba? Sa atin, minsan isang linggo tayo sumasamba online,
hindi rin natin may kakaswiran. Lalo na nga tayo mga kapatid, dahil hindi ba tayo ang mga naninindigan sa katwiran? Ibig sabihin, pumayag tayong masiwalag ang marami sa atin dahil sa paninindigan natin sa aral ng Diyos na itinuro ng sugo na ating tinanggap at sinampalatayanan. Kaya pumayag tayo dahil alam natin hindi ito pinagtitibay ng Diyos. Sapagkat ang paninindigan natin ay sa panig niya sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Huwag nating bibitiwan yun, mga kapatid. Huwag nating papayagan na mawalan ng kabuluhan yun sa paraan. Mabuhay na lang tayo na katulad ng taga-sanlibutan. Dahil sa ating kalagayan ngayon, wala namang mga may tungkuling nakabantay sa ating ngayon. Walang ministro, mga may tungkulin. So kung ano na lang ang buhay ng sanlibutan, pwede na natin gawin. Hindi! Sapagkat mayroong higit sa lahat na makapangyarihan sa lahat na nakabantay sa atin araw-araw, maghapon, magdamag, na hindi natin kayang sakasan, hindi natin kayang iwasan, hindi natin kayang pagtaguan. Kailangan po natin mabuhay sa pagsunod sa Kanya. Kung nais natin magkaroon ng kabuluhan, ang ating mga pagsamba, ang ating mga paggawa ng mabuti. Ano katunayang nalulugod ang Diyos sa pagsamba na iniuukol ng mga lingkod niyang matuwid? Sila ang pinagpapala ng Diyos, hindi lamang sa panahon ng pagsamba, kundi sa kanilang buong buhay. Maaaring hindi sagana sa buhay, pero hindi magkukulang ng anumang kailangan. Marami mang problema, pero hindi nila po problemahin ang problema. Maraming kapahamakan, pero payapa silang mabubuhay. Bakit? Paano silang pinagpapala ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa awit 37, 39 hanggang 40, ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Paano ka mapapahama? Matuwid ka. Masunurin ka sa Diyos. Hindi ka gumagawa ng paglabag. Opo, nagkakamali ka kung minsan. Nagkakasala pero hindi sinasadya. Sinisikap mong mabuhay sa pagsunod. Matuwid ka. Hindi ka pababayaan. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa mundo, hindi ka maaano. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Anong bumabagabag sa iyo, kapatid? Nababagabag ka ba ng iyong karamdaman? Nababagabag ka ba ng mabigat na problema sa tahanan? Nababagabag ka ba ng pangangailangan sa buhay? Wag! Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Ano lang ang kailangan? Mabuhay tayong matuwid. Mabuhay tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kuta sa panahon ng kabagabagan. Ano pa? Sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Ano nangyayari sa iyo? Ginagalaw ka ng masama? Ang sabi ng Biblia, sinasagip ka sila sa masama at inililigtas sila. Siya pagka sila'y nagsipagkandong sa Kanya. Ang Diyos ang ating kandungan. Paano tayo mabibigo? Paano tayo mapapahama? Paano mapapariwara ang mga kabataan? Kung ang Diyos ang ating inyong kandungan. Ang pangarap ninyo sa buhay, nakikita ng Diyos, bibigyan niya ng katuparan. Basta hindi nabagsan ng kanyang kalooban. Kung ikaw ay nabubuhay ng malinis at masulit. Mga kapatid, sinusumpa man ng Diyos ang sanlibutan. Nakikita natin araw-araw ang paglubha ng mga digmaan, iba't ibang kaguluhan, karahasan,
kriminalidad, terorismo, mga kalamitan na pumipinsala ng maraming buhay ng tao. Iba't ibang uri ng karamdaman at salot. Naganap man yan sa panahon natin. Subalit ang mga lingkod niyang matuwid at nakatalagang lubos sa mga pagsamba sa Kanya ay hindi kailanman madadamay. Ang Diyos ang nangangalaga sa kanila araw at gabi, maghapon magdamag, hindi sila mapapahamak. Sa gitna ng mga kabagabagan sa buhay, ang Diyos ang tutulong at magmamalasakit sa kanila. Sa laganap na kasamaan at iba't ibang nakapangingilabot ng mga pangyayari sa mundo, ang Diyos ang sasagip at magliligtas sa kanila. Ano ba kulang, mga kapatid? Ano gusto natin sa buhay? Ano kailangan natin para sa buhay na ito? Hindi ba ating iniisip at laging nilulunggati na matupad? Pangarap natin, mabuhay lang tayo ng payak o simple sa buhay na ito. Makatawid lang tayong payapa araw-araw. Higit sa lahat, makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating pangarap. Hindi pagkakaibig. Saan? Kung lulugar tayo o hahanay tayo sa mga lingkod niyang nagsisikap na mabuhay ng malinis at matuwid na laging nakatalaga sa mga pagtatapos. Napakabuti ng Diyos. Gusto niya na bawat pagdalo natin sa pagsabay, tanggapin natin ang kanyang pagpapala. Huwag mawalan ng kabuluhan. Lagi siyang nakahandang magpala sa atin. Lagi siyang naghihintay at nag-aabang para sa pagsabay, basbasan niya tayo at manakasin. Kaya inaapit na tayo na ialay natin sa Kanya ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kadugot-dugot sa Kanya para ibuhos niya sa atin ang biyayang espiritual na kailangan natin. Sana, mga kapatid, ito ang matupad natin araw-araw sa buhay natin para ang Diyos, hindi siya tayo pabayaan, kundi laging matupad sa buhay natin ang kanyang mga pangako. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Napakabuti mo sa amin. Wala kang kasing bait, Ama. Alam mong kailangan ka namin. Kaya itinuturo mo sa amin kung paano ka namin makakasama sa buhay at paano namin matatamo ang iyong paglingap at mga magpapala na kailanman ay huwag na kaming pabayaan. Salamat ng marami, Ama, sa ganito naming mga pagsamba. Patuloy mong ipinauunawa sa amin ang iyong mga kalooban. Tulungan mo lamang kami. Lahat ng iyong mga aral, patuloy na makita mo sa amin. Binubuhay namin araw-araw. Lalo kaming maging masunuri. Lalo kaming magpagtalaga sa mga pagsamba. Tulungan mo po kami. Mapagtagumpayan namin ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ang lahat ng pain ng Diablo na kumakaway sa mga kabataan. Tulungan mo po magtagumpay sila. Lahat kami patuloy na magsikap araw-araw na laging sumusunod sa iyong mga kautusan. Lagi namin ipagpauna ang iyong mga kalooban sa aming buhay at lagi naming pagtalagaan ang mga pagsamba. Maawa ka lamang, Ama. Mga tao kaming mahihina. Huwag mo kaming iiwang mag-isa. Lagi mo kaming alalayan at palakasin. Lalo na pagka kami nasa ganitong pagsamba. Halika na, Ama. Masdan mo ang iyong mga anak. Inihandog namin sa iyo ng aming mga buhay. Marami kaming kapintasan. Ang Panginoong Yesus na aming tagapamagitan, siyang lumalapit sa iyo para sa amin. Maawa ka po, Panginoong Diyos. Paging tapatin mo kaming lahat.
Ang makita mo sa amin ay ang Panginoong Isus. Maawa ka po, linisin ang aming mga puso. Hayaan mo nga pagsamba namin ngayon. Magbigay lugod at luwalhati sa iyo. Para tanggapin namin ang iyong mga pagpapala. Halika na, Ama. Pasmasan mo kaming lahat. Kailangan ka namin. Hindi kami makapagpapatuloy nang iwalay sa iyo. Ikaw lamang ang aming kailangan. Kabagat mo pong mamalagi ka sa buhay namin. Basbasan mo ang bawat tahanan. Maghari ka sa buhay ng bawat pamilya. Basbasan mo ang mga magulang, ang mga kabataan. Panatilihing nagkakaisa sa pagsunod sa iyong mga aral. Huwag kaming magkamali na tanggapin ang maling pangangatwiran na kahit gumagawa ng masamay, ang mahalaga'y sumasamba sa iyo. Tulungan mo kami. Dagdagan kami ng banal na takot. Matakot kami sa gagawin mo sa amin kung hindi kami susunod sa iyo. Maawa ka sa amin, Ama. Mahirap mabuhay ng malayo sa iyo. Ito na lang ang kaaliwan namin sa buhay. Mawala na ang lahat. Wag lang po ikaw, Ama. Wag mo kaming iwan. Wag mo kaming bibitiwan. Lagi mo kaming palakasin. Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Halika sa piling namin. Minsan napapagod kami sa mga dalahin sa buhay. Maawa ka, Panginoong Jesus. Tamayan mo kami. Alalayan mo kami. Huwag kang magsasawang ipamagitan kami sa Ama. At takpan ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. At lagi mong ibuhos sa amin ang lakas para gamitin namin upang mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan sa mundo. Ama, alalahanin mo mga may sakit. Dalawin mo sila sa kanilang mga tahanan. Ibahon mo sa banig ng karamdaman. Ipagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Alalahanin mo ang kapatid na Tenny. Sa mga nalalabing panahon ng buhay nila, pagkaloob mo ang kaginawahan sa kanya. Ang mga naiwang anak ng kapatid na Irani Manalo na mga nagsasago. Unisain mo sila ngayon, alalahanin mo kanilang mga naging pagpapagal. Maawa ka po. Huwag mo silang pamamayaan, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Sa lahat ng mga nagtitiis sa bilangguan, loobin mo pong dumating ng araw ng kanilang paglaya. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama, lubos ang aming pananalig, narinig mong aming mga pananalig. Nangangako kaming muli, patuloy kaming magsisikap na mabuhay ng malinis at matuwid. At lalo naming pagtatalagahan ng mga pagsamba. Mamamalagi kami sa pagsunod sa iyong mga kautos. Galak po namin ipinakikisuyo ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo.